Bukod po sa PhilHealth, kumpirmado ring nahack ang sistema ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito pa naman ang ahensyang nangangalap ng datos para sa National ID System. Ang detalye niyan, tinutukan ni Chino Gaston. Ilang araw matapos ang malawakang data breach sa personal na impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth, isa na namang ahensya ang napasok ng mga hacker. I'm not at liberty to say it yet, but there are additional agencies in government that have also been subject to a data breach. At malaki rin ito. Malaki rin ang pinsala dahil yung breach is significant. So we are currently waiting for them for that agency to respond to all our requests. We want to try to minimize the damage, and we want to try to help whatever agency these are. Hanggang sa nakumpirma, ang apektadong ahensya ay ang Philippine Statistics Authority o PSA na nag-iimbak ng personal data ng mga mamamayan, population census at iba pang impormasyon. Nakakabahala lalo't sa PSA kumukuha ang publiko ng kanilang mga birth, marriage at death certificates at iba pang dokumento. Sa isang statement, sinabi ng PSA na noong October 7, may mga impormasyon mula sa kanilang pinamamahalaang system ang ipinost sa social media. Agad daw silang nag-imbestiga at nakipag-ugnayan sa National Privacy Commission, Department of Information and Communications Technology, PNP at iba pa. Sa ngayon, mukha raw ang naapektuhan ay ang kanilang community-based monitoring system at inaalam pa kung anong personal data ang nakuha doon. Na-hack yung isang yung isang storage facility namin which contains some data collected under the community-based monitoring system. Ang practice namin dito is that naka-separate talaga siya. They are on a separate data center, yung PhilSys and also the civil registry data. Nagsasagawa na rin daw ang PSA ng mga hakbang upang masiguro ang seguridad ng kanilang mga systems at database. Puna ng DICT, bagamat may mga security application ng mga ahensya, lumilitaw na marami ang paso o expired na. Nag-expire yung mga licenses on cybersecurity, on firewall, or antivirus nung Abril sa PhilHealth. Marami ho tayong mga ganong mag-expire rin itong darating na taon. Over 700 gigabytes. There are, hindi lang siya employee files, there are member files, pero we're not seeing the members database. Yung pangalan mo and all, yung mga availments mo, wala kami nakitang ganon. We're seeing PhilHealth numbers, parang reportorial to eh. Ayon sa grupong Scamwatch Pilipinas, kung makuha ang inyong personal information gaya ng phone number, pwede na itong gamitin sa pag-access sa inyong social media accounts at mula roon manghingi ng pera sa mga kaanak at kaibigan. For scenario, na-expose na yung data natin, wala na tayong magagawa. So pangalawang scenario, gagawin ng mga scammers, gagamitin itong mga ID na to. So kukuha ng identity theft. Oo, identity theft. Ang pangatlong scenario, pwede gawin itong pang-blackmail sa atin. Pwede pag-extort, tatawagan yung mga kaibigan natin o kamag-anak natin, ay si Art na disgrasya, di ba? Ito yung nakatira sa ganitong address. Kaya payo ng mga eksperto mag-ingat sa mga online transactions gaya ng pag-scan ng mga QR codes, pagbibigay ng mga impormasyon sa mga websites at ugaliin ang regular na pagpapalit ng mga passwords para makaiwas na maging biktima ng mga online scams. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.